Kapag naririnig ang Egypt ay maraming larawan ang pumapasok sa ating isipan tulad ng mga pyramids, mga mummy, hieroglyphics at maraming statwa. Ngunit meron pa palang mas kakaibang bagay at natatanging yugto ng kasaysayang ito. Kaya sa video ito ay tatalakayin natin ang mga pinakakakaibang bagay na ginawa ng sinaunang Egyptian. Number 1. Pag-iinsayo sa mga babon upang manghuli ng kriminal. Marahil ay narinig mo na kung gaano kamahal ng mga sinaunang Egyptian ang mga pusa. Ngunit alam mo ba na mataas din ang pagtingin nila sa mga babon? Para sa kanila, ang mga babon ang tagabantay sa kanilang lugar. Ayon sa mga ulat, may mga babon na nakatali at pinapakawalan lamang kung kinakailangan. Noong unang panahon, sa Ancient Kingdom mula sa 5th Dynasty circa noong 2345 BC, ang mga babon ay inilalarawan na nanguhuli ng mga magnanakaw o ibang kriminal. Kumakagat o hawakan ang kanilang binti. Bukod sa pagtulong sa kapwa, ay itinuturo rin sa mga hayop kung paano kumuha ng prutas, paggawa ng alak at pagsayaw. Sila ay lubos na iniindakan sa kultura ng Egypt at nakita pa mismo ang maraming tato na may larawan sa mga baboons. Number 2. Sacrificing crocodile. Habang natagpuan ng mga arkeologo ang mga bangkay ng tao sa Egypt, natuklasan din nila mga labi ng buhaya. Ang kanilang katawan ay naipreserba, ngunit hindi pareho ang pamamaraan kung paano ginagawang mami ang isang bangkay. Halimbawa, noong 2019, habang naguhukay sa isang hindi pa naangking libingan sa necropolis ng Caba del Hawa sa West Bank ng Nile River, napansin ang 10 buhaya na naging mami nang hindi gumagamit ng resins na mahalaga sa proseso ng mummification. Gayunpaman ay hindi nakakaiba na makakatagpo ang mga mananaliksik ng maraming buhayang mami. Pinaniniwalaan na ginamit ng mga sinaunang tao ang mga hayop na ito bilang mga sagradong alay, ginagamit bilang uri ng pagkain para sa mga naninirahan sa kabilang buhay o para sa muling pagkabuhay ng kanilang Diyos. Partikular na ang mga buhaya ay kaugnay kay Sobek, ang Diyos ng tubig at baha. Number 3. Paggamit ng kakaibang bagay para sa bunganga. Ang sinaunang Egyptian ay hindi nagpabaya sa isyo ng kanilang hininga. Gumagamit sila ng durog na bato, abo ng kuko ng baka at sunog na balat ng itlog upang gawing pulbo. Inilalagay nila ang pulbo na ito sa kanilang mga ngipin at gums upang mapanatili ang kalinisan ng kanilang bibig at maiwasan ang mga problema sa kanilang bunganga. Naniniwala ang mga tao na ang paraang ito ay mabisa kumpara sa karaniwang sipilyo, ngunit mula sa pangkalahatang perspektiba ng kalusugan. Marahil ay hindi ito ang pinakamahusay dahil nagdudulot ito ng malalang pagdugo ng gums. Sa iba't ibang panahon, ginagamit din ng mga Egyptian ang kombinasyon ng paminta, bulaklak ng iris at asin para sa paglilinis ng ngipin. Sa kakaibang paraan, sila ang isa sa mga unang nag-imbento ng toothbrush. Gumagawa sila ng mga instrumentong ito mula sa mga sanga ng puno, gamit ang isang dulo bilang toothpick at ang isa pang dulo bilang toothbrush. Ang mga representante ng kabiasnang ito ay nagbuo rin ng sariling version ng mga mint candies na gawa mula sa halo ng nilagang halaman at mga spices tulad ng alibano na halo sa honey na maaaring nguyain. Number 4. Paggupit ng kilay pagkatapos mamatay ang pusa. Oo, tama ka sa narinig mo. Ang pagmamahal ng mga Egyptian sa mga hayop na ito ay napakaseryoso. Naniniwala sila na ang mga pusa ay nagdadala ng swerte sa mga may-ari nito, kaya't itinuturing nila ang mga ito sa espesyal na paggalang. Higit pa rito, sobrang iniibig ng mga Egyptian ang kanilang mga pusa, kaya't kahit sa pagkamatay ng hayop, lahat ng miyembro ng pamilya ay naghahasa ng kanilang kilay bilang patuloy na pagdadalamhati hanggang sa muling tutubo ang kanilang mga kilay. Number 5. Paliligo sa maasim na gatas. Sa sinaunang panahon, ang pagliligo sa maasim na gatas ay isang kilalang pamamaraan ng mga Egyptian, kabilang na si Cleopatra. Gumagamit sila ng gatas upang mapabuti ang hitsura ng paglalagyan ng kanilang balat. Alam natin na ang maasim na gatas ay naglalaman ng lactic acid na isang mabuting sustansya para sa ating balat. Ang mga ganitong uri ng asido ay nagtatanggal ng mga dead skin upang tutubuan ng panibagong cells ang mga dating balat. Sa kasaysayan, sinasabi na kailangan ng napakaraming gatas ni Cleopatra
para sa pangaraw-araw na paliligo. Number 6. Paggamit ng panis na tinapay sa mga sugat. Ang mga sinaunang Egyptian ay talagang matatalino at maingat sa paggamit ng kanilang mga pangangailangan. Ngunit maaaring tila kakaiba ang kanilang paraan sa pagpapagaling ng sugat gamit ang tinapay na may amag. Ngunit ito ay tunay na epektibo at naging pangunahing modelo sa penicillin at iba pang antibiotic na ginagamit ngayon. Gumana ang paraang ito dahil ang amag sa tinapay ay karaniwang isang uri ng fungus na naglalabas ng isang kemikal na kumikitil o nagpapabagal sa paglago ng bakterya sa paligid ng sugat, gasgas o kahit anumang sugat. Number 7. Pagsuot ng peking balbas. Ang babaeng pharaoh ay naglalabas ng peking balbas. Si Hatshepsut ay isang Egyptian pharaoh noong ika-18 dynasty. Ang tanging problema ay siya isang babae na kung saan ay 3 lamang ang mga babaeng pharaoh noon at sa katunayan ay hindi masyadong ginagalang kumpara sa mga kalalakihan. Bagaman hindi pantay ang pagkikitungo ng iba sa mga babaeng pinuno. Dahil sa kabila ng kanilang mataas na posisyon ay lumalabas pa rin ang pagiging walang respeto sa kanila. Sa anumang kaso, nagpasya si Hatshepsut na kumilos at nagsimulang maglagay ng mahabang balbas sa estilo ng sinaunang Egypt upang magmukhang lalaki. Sa paraang ito ay rerespetuhin siya ng kanilang mga nasasakupan. Number 8. Paglalagay ng buto ng daga bilang kwintas na mga bata. Itinatali nila ang maliit na buto ng mga daga sa leeg ng mga sanggol at bata. Waring naniniwala ang mga tao na ang mga buto ng peste ay may kakayahang pagilingin ang mga bata mula sa mga sakit. Kagaya na lamang na para gumaling ang isang bata ay kailangan kainin ng ina ang isang daga upang gumaling ang kanyang anak. At pagkatapos ay ilalagay ang mga buto ng daga sa isang maliit na cotton pouch na may 7 bunton at itatali ito sa leeg ng bata bilang isang anting-anting. Mayroon ding haka-haka na mga taong mula sa mas mababang uri ng lipunan ay gumagamit sa katulad ng paraan upang gamutin ang mga batang may karamdaman. Number 9. Paggamit ng garapon upang ilagay ang laman loob. Ginagamit nila ang mga canopic jars para itago ang mahalagang laman. Ang canopic jars ay mga lalagyan na ginagamit para itago at mapanatili ang mga internal organs ng isang yumaong tao sa panahon ng mummification at ito'y ibinubulsa kasama nila sa kanilang libingan. Ang bawat lalagyan ay may hiwalay na laman. Ang una ay naglalaman ng baga, ang pangalawa ay atay, ang pangatlo ay bituka at ang pang-apat ay tiyan. Hinggil naman sa puso. Ito'y itinuturing na buto ng kaluluwa ng isang tao kaya't nananatili ito sa katawan. Sa simula, ang mga lalagyan na ito ay simple at walang dekorasyon. Ngunit sa paglipas ng panahon, naging mas makukulay ang mga ito. Sa huli ay kumakatawan sa 4 na Diyos na kilala bilang mga anak ni Horus, si Hapi na may ulo ng babon at naglalaman ng baga, Dua Motif na may ulo ng jackal at naglalaman ng tiyan, In-City na may ulo ng tao at naglalaman ng atay, at Kueben Sinov na may ulo ng falcon at naglalaman ng bituka. Number 10. Pamumuno ng Pharaoh sa loob ng 70 taon. May chismis na may isang Pharaoh ang namahala ng 70 taon. Kung totoo nga, kung si Pepe II ang may pinakamatagal na pamumuno sa sinaunang Egypt, aabot sa mahigit na 9 na dekada. Siya ay umakyat sa trono noong 6 na taong gulang pa lamang. Siya ay namuno sa Egypt noong ika-6 na dynasty. Gayunpaman, maraming modernong Egyptologists ang nagtatalo sa katotohanan ng kwento at naniniwala na naghari si Pepe ng halos 64 na taon lamang. Kung totoo man, si Pepe II ay ang pangalawang pinakamatagal na pharaoh na namuno matapos si Ramses the Great na namuno ng mahigit na 66 na taon sa ika-19 na dynasty. Number 11. Advanced Tattoo Culture. Sa ngayon, hindi nakakaiba ang mga tattoo, kaya't maaring dahilan kung bakit madalas na inililimi ang kultura ng mga tattoo sa sinaunang Egypt. Hindi lamang ang mga tattooed mummies mula sa ika-11 dynasty ang natuklasan ng mga archaeologists, kundi pati na rin ang mga larawan ng mga buhay na kababaihan na may mga tattoo na binubuo na mga tuldok at pabalang na nasa kanilang dibdib, tiyan at hita. Maraming istoryador ang naniniwala na mga markang ito dahil sa kanilang lokasyon at kaugnayan sa kanilang hiling na proteksyon at biyaya sa kanilang Diyos. Naniniwala ang mga tao na ang mga tattoo ay para lamang sa mga kababaihang mataas ang estado.
Ngunit sa paglipas ng panahon, mas naging detalyado ang disenyo ng mga tato at kadalasang kamukha ng mga larawan ng isang Diyos. Ginagawa ito bilang pagpapakita ng paggalang sa isang Diyos o Diyosa. Ang proseso ng pagpapatato ay may espesyal na kahulugan. Ito'y itinuturing na ritual at nagsisimula sa paggawa ng brush para sa pagtato. Ang brush ay gawa sa isang di pangkaraniwang dilang ng mga karayom. Karaniwan, binubuo ang brush ng 3 at 9 na karayom at may espesyal na kahulugan sa bawat bilang. Pagkatapos gawin ng brush ay ito'y ibinabad sa uling, anghit o pulbos ng indigo ng paulit-ulit habang pinipisil sa balat. Ang anghit at indigo ay may antiseptikong mga katangian na nakakatulong para maiwasan ng impeksyon at pagkatapos nito, ito inihilamos ng iba't ibang halamang gamot at langis upang matulungang ito'y gumaling at mapanatili ang kulay. Number 12. Paggamit ng alak bilang pera. Paggamit ng tinapay at serbesa bilang salapi. Tulad ng nabanggit na natin sa pag-uusap tungkol sa paggawa ng serbesa gamit ang mga babon, tila karaniwan rin sa mga sinaunang Egyptian ang inuming ito at ginagamit ito kasama ang tinapay at salapi sa pagitan ng mga mangangalakal. Naniniwala sila na ang serbesa at tinapay ay alay sa mga Diyos at yumaong mga ninuno. Sa totoo lang, may opinyon na ang mga sundalo at humigit kumulang sa 10,000 na manggagawa na nagtayo ng mga piramid ay binabayaran gamit ang serbesa at tinapay. Mahal na mga Egyptian na mga ito, kaya't iniisip nila na ito isang palatandaan na hindi masaya ang mga Diyos sa kanila kapag ang lupain ay bumaha o hindi nila magawang magtanim ng sapat na ani para makagawa ng sapat na serbesa at tinapay para sa masa. Number 13. Libingan ng Pharaoh na may modelo ng alipin. Noong mga unang araw ng sinaunang Egypt, inililibing ang mga katawan ng mga alipin ng Pharaoh kasama ang kanilang yumaong leader. Subalit sa paglipas ng panahon, habang nililibing ang mga Pharaoh, ay kasama rin dito ang maraming modelo ng kanilang alipin. Ang mga munting larawan na tinatawag na asyapi ay inililibing kasama ng Pharaoh na may paliwanag na ito'y para sa mga gawain na ayaw gawin ng Pharaoh sa kabilang buhay. Ang mga figurinang ito ay tila mami rin na may kahulugang nararapat silang maglakbay patungo sa kabilang buhay. Ang mga modelo ay ginawa para sa iba't ibang layunin. Sa bawat libingan ay isinulat ang isang mahiwagang dasal upang paganahin ang mga figurine. Partikular na ito ay isang ritual mula sa aklat ng mga patay. Number 14. Pagbalot sa bangkay ng napakahabang tela. Simulan natin ang isang kahangahangang katotohanan. Ang pag-imbento ng mummification ay itinuturing hindi sa mga sinaunang Egypt, kundi sa mga Timog Amerikano. Naniniwala ang ilan na ginagawa na ito noong 2,000 taon bago ang unang tao ng mummy sa Egypt. Ang mga Egyptian ay nananais na mapanatili ang katawan ng yumao upang magamit ito sa kabilang buhay. Ang buong proseso ay medyo komplikado at ang bawat hakbang ay kailangang maging maayos at masukat. Isa sa mga ito ay ang pagbalot sa katawan ng tela na may habang umaabot ng 1,5 kilometro. Dapat tandaan na sa sinaunang Egypt, hindi lahat ay may pagkakataong maging mami at makarating sa kabilang buhay. Ito ay isang pribilehiyo ng mayayaman sa lipunan. Pagkatapos na mabilad at balutin sa tela, inilalagay ito sa isang bato ng kadalasang may dekorasyong kahoy o pintura. Ang mga espesyal na bagay tulad ng mga banga, figurines at mumunting hayop ay inilalagay rin sa loob.